Matapos nga po ang ilang linggong paghahanap, nahuli po ang kapatid ni Mayor Alice Guo o ex-Mayor Alex Guo na si Sheila Leal Guo, pati ang business partner ng dating mayor na si Cassandra Leong. Nasa pangangalaga ngayon ng NBI ang dalawa matapos silang damputin sa Mega Mall Batam Center sa Indonesia noong pong August 20. At ayon po sa intelligence data sharing ng Pilipinas sa ibang bansa, di ba kahapon lang ito dinampot? O no isang araw pa? Kasi ba't August 20? Kahapon. Di ba? August 20 rito, kahapon ay, yes, tama, kahapon. Alright, we stand corrected. Kahapon lang po ito. Kahapon ay August? August 22. Oo. 22. Kasi August 21 ngayon. Hindi, 23 na Hindi, ngayon. yung holiday ng August 21, ngayon pinatutupad. Oo. Hindi pa ako tapos Ayan, oo. Nililito mo kami, baby. O sige, ito, ang Okay. daming kasama. At ayon nga Sumundo po sa kahapon. ayon nga, 'di ba nakita ho ninyo? Oo, Yan. napakadami po nila doon. Ang resources ng gobyerno. Talaga namang yes. Gamit na gamit. Ayon po sa intelligence data sharing ng Pilipinas at ng Indonesia at ibang mga bansa, kasama po nina Sheila at Cassandra Leong, si Alice Guo nang ito'y pumasok sa Jakarta sakay po ng cruise ship. Pero hindi nila kasama ang dating mayor noong pong araw ng maaresto. Sinundo sila ng mga kawani ng ating Bureau of Immigration at pasado alas 5:30 po ng hapon kahapon, dumating sa NAIA Terminal 1 sina Sheila at Cassandra. Agad silang dinala po sa tanggapan ng Bureau of Immigration sa lungsod ng Maynila para po sa inquest proceedings. Naharap si Ong sa reklamong obstruction of justice at paglabag sa Passport Act, habang kakasuhan po naman si Sheila Guo ng paglabag po sa immigration law. Inaasahan pong dadalhin sa Senado si Sheila Guo kung saan meron siyang arrest order matapos nga pong hindi dumalo sa mga pagdinig kaugnay pa rin po sa mga illegal na pogo. Sa Kamara ho naman dadalhin si Ong kung saan meron din siyang outstanding arrest order dahil sa hindi rin niya pagsipota sa mga patawag na hearing doon. Umaasa naman ang mga opisyal ng pamahalaan na mabilis na ring mahuhuli si Alice Guo. Naniniwala ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na hindi pa nakalalabas ng Indonesia ang sinibak na alkalde. Naglabas din sila ng litrato ng isang babaeng pinaniniwalaang si Alice Guo, nakuha sa Kuala Lumpur International Airport sa Malaysia noong July 21. Papunta raw niyan sa Singapore si Guo kung saan namalagi siya ng ilang araw ayon sa Bureau of Immigration. Pagkatapos ay sumakay ng ferry pa Batam, Indonesia, kasama naman si Sheila Guo at Cassandra Leong. Sa ngayon, pinaghahanap pa rin ng mga otoridad si Alice Guo. Si Alice Leal Guo ay hindi nila namataan kahapon hanggang kanina doon sa Batam, Indonesia. Pero wala rin silang sinabi na nakalabas na po ito ng bansa. So, malakas ang aming paniniwala na si Alice Leal Guo, si Guwaping, nasa loob pa ng Indonesia. Yan naman po ang tinig ni PAOK spokesperson Winston Casio. Alice in Wonderland. Samantala po naman idinawit ng dalawang hitman si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mastermind umano sa umano'y pagpatay sa Chinese inmates na sina Chao Kin-tung at Jackson Lee at Peter Wang sa Davao City noong pong 2016. Humarap po sa Quad Committee hearing ng Kamara kahapon ang mga bilanggong convicted na sina Fernando Magdadaro at Leopoldo Tan. Kwento po ni Tan, nagkasundo sila ni Superintendent Gerardo Padilla at pinangakuan sila ng tig-1 milyong piso kada ulo at kalayaan kung sakasakali pong gagawin ang krimen. Pinagsasaksak ni Tan at Magdadaro ang tatlong Chinese noong pong August 13, 2016. Matapos ang krimen, nakatanggap daw po ng tawag si Padilla at umano'y narinig daw ang pamilyar na boses ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabilang linya. Makalipas ang 2 araw, ibinigay daw po ang bayad sa asawa ni Tan at Magdadaro pero ito'y tig-1 milyong piso lamang. Hindi rin daw nila tinupad ang pangakong palalayain ang dalawang bilanggo. Samantala, pinatawa naman ng At dito po, ang sinasabi po, para lang ho natin maibigay yung panig po ng kabilang banda, sinasabi po ni Attorney Sal Panelo, opo, na ito po ay walang basihan. Opo, at ang sinasabi nga po dito, hearsay na naman daw po ito kasi kwento na naman daw ho. Ang sabi po naman ni Attorney Harry Roque, no probative value itong statement na ito kasi nga po, kwento lang na naman din daw.
Yan po sinasabi sa kabilang panig ho naman. Samantala, pinatawan ng isang araw na detention sa Kamara ang dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque dahil sa umano'y pagsisinungaling sa Quad Committee hearing. Naungkat sa pagdinig ang dahilan ni Roque kaya hindi siya nakadalo sa hearing noong nakaraang linggo. Base sa ipinadalang excuse letter ni Roque, may hearing daw siya noong umaga at hapon ng August 16 kaya hindi na umabot pa sa pagdinig. Pero nabisto ng komite na walang nakaschedule na hearing sa Manila Regional Trial Court sa kaparehong araw. Agad namang humingi ng paumanhin si Roque at inaming nagkamali ito ng inakalang araw ng kanyang hearing. Sumasa ilalim si Roque sa investigasyon ng Kamara kaugnay sa umano'y connection niya sa mga sinalakay na iligal na pogo sa Pampanga at maging sa Tarlac. Handa po raw tumanggap ang Pilipinas ng smallpox vaccine oras na magsimula na po ang distribusyon nito sa buong mundo. Ayon po sa Health Department, makakatulong daw ito para nga maprotektahan ang mga Pilipino sa pagkalat ng Mpox. Wala pang supply ng naturang bakuna sa Pilipinas dahil nga sa dinadala ang karamihan sa mga ito sa mga bansang matindi po ang outbreak ngayon ng Mpox gaya po sa Africa. Ito'y nakumpirma nito lamang August 18 ang unang kaso ng Mpox sa Pilipinas ngayong taon. Nauna rin po dineklara ng WHO bilang Public Health Emergency of International Concern ang monkeypox na ito. Sa ngayon po ang pinakahuling balita, mga kapatid, yung pong contact tracing na ginawa ng QC Health Department hindi matagumpay. Hindi daw po nakikipagtulungan Yun na nga. yung pong mga empleyado ng illegal na spa kung sino daw ho talaga ang nakasalamuha nung pong victim na positive. Yan po ang problema ngayon ng City Health Government, no? At ang sinasabi nga daw po din dito, kapag hindi po sila tumulong, baka nga daw po, meron pang mahawahan nito. Sana nga po makumbinse na lumantad na, after all naman, nagagamot po naman ito pong karamdaman na ito. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.